Boss, may available na ba kayo? Bukas na. Nasa aloe vera farm tayo, ano. Yan yung aloe vera, punta tayo dyan mamaya. So, yan. Good day. Magandang araw. Okay, thank you. So, ito yung mga produkto mo. Okay, mga boss. Ito yung mga products, oh. Oh. Aloe vera juice. Opo. Paano yan? Concentrate ba yan? Para po sa mga may cancer. Eh, kung walang cancer, gusto ko lang uminom. Pwede rin po. Magkano isang ganyan? Healthy. Pag 1 liter po, 900 siya. Oh, talaga? Pag 4 liter naman po, 2.7. Ito yung 1 liter. Opo. Okay. Magkaiba ba to? O pare-pareho lang sila? Magkakaiba po. Ito po para sa hayop. Ito para sa tao. Sa tao? Opo, sa tao. Ilang percent to? 99.7? Pure aloe vera talaga to. Pure mo itong iinumin o ihahalo mo? Pwede rin po, sir, kahit ano. Ihalo sa Pero juice. maganda po pag pure. Tapos ito, Mga shampoo po, tsaka conditioner. pampakapal Tapos ng ito po, buhok. ano, fertilizer. Good morning. Magtatanong lang ako. Anong pangalan ng aloe vera Ano nito? yan, sir? Replica lang yan. Ah, replica. Kala ko totoo. Pero ano yan? Anong lahi yan? Anong variety? Galing lahat ng aloe vera natin sa Bali, Indonesia. Okay. Doon siya generate. Then dinala lang dito sa Philippines para magkaroon dito ng aloe vera farm. Oo. Sa totoo niya, ito yung first aloe vera farm sa Pilipinas. May gumagawa ng... May nag-aalaga na yan, yung mga friends niya, nung may-ari. Pero, pansarili lang. Pansarili Ito lang. Kasi in-open niya to public. Anong istorya? Bakit siya nag-go into aloe vera farming? Actually, sa Bali meron talaga siyang farm. Dinala niya lang dito sa Pilipinas. Indonesian ba siya? Australian. Okay. So, dinala niya dito sa Pilipinas. So, nagsimula lang sa 100 pieces na maliliit lang sa napalaki ng Diba? Ito sir, kunin ko to. Mamaya na, pagbalik ko. Sige. Okay sir, pwede mo ba akong i-tour dun sa ano? Yes. Sa farm ninyo? Tsaka sir, advantage dito, once na nakabili ka na ng product, worth 500 pataas. So, binibigyan namin ng free na nasa maliit na pot na aloe vera. Anong year nagsimula ito? Kasi mag 3 years na kami, pero 2 years? mag 3 years na kami dito. Na-open siya ng tourism. Last year pa lang kami kinausap ng tourism. Eto sir, yung mga aloe vera na yan, malalaki na yan. Ilang years na yan? Normally, pagka yung aloe vera, 1 year ang maximum niya para lumaki siya. Oo. So from pots, ililipat natin yan dahan-dahan, papalaki hanggang sa may lipat na sa... Dito. ah, Ang lupa niya, meron bang requirement? Kung ano ang lupa niya dapat? Yes, kasi hindi siya basta normal lupa lang. Pinili yung Zambales kasi Mabuhaghag. mabuhangin Oo. yung soil natin. Oo. Then, nilalagyan namin siya ng organic from aloe vera pa rin. So, yung Okay. halimbawa yung mga nag-down na leaves na yan, kukunin namin yan, hindi na para sa product. Kukunin yan, ikakat siya na maliliit, silalagay siya sa lupa na may rashas. So, yun din yung ginagawa namin parang pataba niya. Yung mga pinag-anuhan ninyo, pinagtabasan din ninyo. ng aloe vera. So, walang sayang. So tuwing kailan kayo nag-harvest? Ano ba? Ano yung right time para i-harvest yung leaves? Meron ba kayong ano? Meron. Leaves ba tawag diyan? Yes, Or yes. meron kayong specifications kung anong itsura niya at gaano na siya katagal from the date na nag-harvest kayo? Para masabi mo na ma-harvest mo na yung aloe vera. Ito actually ano na to almost 2 years na to. Kaya Ito 2 years na yan. Yes. Okay. So, pag mataba na po yung leaves niya, pwede mo na siyang ikat. Mauuna to. Ito yung mga nasa... Yan. Per layer naman siya. Per kaya layer. Yung masisira basta-basta yung Oo. mismong plant niya. Gaano katagal to ang pakikinabangan? Sorry.
Gaano katagal na pakikinabangan to na hinaharvestan? Dire-diretso yan? Until na hindi siya masyadong mataas sa soil. Oo. Kaya kami hinalagyan namin pa rin ng soil para mag-grow pa rin siya ng mas mataba. Mm-mm. Pero once na masyado na siyang higher yung katawan niya sa soil, kinakat na namin siya. Nire-replant nyo? Magtatanim na kami ng bago, tapos ito, for harvesting talaga yon kung kailangan Okay. niya na yan. May buto ba yan? Namumulaklak ba yan? Wala siyang buto, sir. Ang nangyayari sa kanya, ganito po. Magkakaroon siya ng baby sa gilid. Suhi. Parang ganon. Ayun. Ngayon, pagka nagkaroon siya ng baby, yan yung po yung itatanim natin sa pots. Na Mm. So, ito pala, itong mga nasa pots na maliliit na yan, dyan na galing. Yes. Nice. Ito, mga ilang aloe vera ang tanim niya bawat isang... Ito, estimated namin ito nasa 33 per plant box. Oo. Ano ang per harvest? Gaano? Kilo ba yan pag hina-harvest nyo? Kinikilo nyo? Dahil tatlo pa lang yung dehydrator namin dito, nakabase lang kami dun sa dehydrator. Oo. Kasi hindi kami pwede mag-harvest na marami kasi Oo. namumula yung mismong gel. So hindi Oh. na siya magiging maganda pag Mabisa. naka-dehydrate na siya. Oo. So better, estimated lagi namin yung tatlong dehydrator na pag nag-harvest, yun lang yung makakargan. Tapos kinabukasan na lang ulit. Hindi siya pwede yung harvest mo tapos i-stack mo lang siya dyan. So, kailangan mag-harvest mo diretso agad sa dehydrator para hindi mag-oxidize. Siya, babalatan na siya, tatanggalin na yung gel niya. Yung gel lang yung inaano niya, Yes, dinadehydrate yung gel nyo. lang. Tatanggalin po yung balat pagka pinaprocess siya. Okay. Tapos yung balat ang ginagawa niyong fertilizer. At the same time. Di may composter kayo dito? Meron po doon sa side niya. Okay. So, gaano katagal yung dinidehydrate yan? Ilang oras? More on 24 hours lang. 24 hours lang. Depende sa panahon. Pagka maaraw, halos kumukonsume lang na 18 hours. Hindi ba siya matakaw sa maintenance sa mga inputs? Alam mo Sa na, maintenance natin, yung water, hindi naman siya matakaw sa water. kasi cactus family yan eh. Cactus family. Then, dito lang tayo magte-take lagi sa mga weeds niya. Okay. Labor lang, no? Yes. Oo. So, twice a week siya i-maintain sa weeds. Kung meron akong ganito kalaking aloe vera farm, sa tingin mo, give me an example or insight, no? Magkano ang pwede kong i-generate na gross income per year? Kasi hindi naman nakabase yata yung per month eh. Let's say, mga ganun lang. Kaya niya bang i-sustain yung para sa tao? Pang-maintain ng farm? Alam mo Sa na? starting, sir, ako magsasabi, para sa kaalaman ko. Sa starting, sa 1 year, zero ka. Oo, kasi palalaki mo pa. Palalakihin niya Oo. yung pera. So, puro palabas ka. May mga tao ka na nagtatanim, nagtatao na may maintenance. Then after naman nun, pag nag-harvesting ka na, kung same process sa owner, meron man passive income naman. May passive income na. Productive pa rin siya, maski tag-ulan. Pwede pa rin mag-harvest kahit umulan. Kung kailangan ng mag-harvest talaga. Pero mas gusto niya pag tag-init. Mas better, mas maganda yung tubo niya. Oo. Naaarawan siya pala. Pag naaarawan siya lagi. So, ibig sabihin sir, hindi kayo gumagamit ng tubig from Nawasa. Kasi may chlorine. Oo. So, underground water ang gamit nyo. Pa rin siya. Oo. So kahit nagpakabit kami ng filterized dyan, nakabukod pa rin yung tubig na itong deep well para dito. Yung mga juice sir, dito nyo na ginagawa. Yung juice. Yung juice, pero yung iba na ginagawang parang shampoo and everything. Pagka yung machine na-kompleto na, moro naman din yun ang gagawin talaga yung process. Pero dahil hindi pa nadadala dito yung ibang machine, kaya i-export namin doon, tapos i-import na naman namin para sa labeling naman. So, pag halimbawa na-dehydrate nyo na, ano yung buo? Buo pa rin siya? Nagtitin siya, sir, na yung manipis. Parang papel. Yes, tapos tsaka siya Iga-grind ninyo, pa-powderize nyo. And then, sa isang shipment, gaano kalaki yung minimum requirement para i-ship nyo sa Indonesia? At least 30 kilos dapat. Gaano katagal ang harvest yun? Mga ilang? Depende sa dami ng harvest, pero normal yung buwan yun. Buwan yun? Yung 30 kilos. Mga isang buwan, gano'n. Pwede na.
Pero yun yung pinaka expensive na product ng aloe vera, yung powder. Yung powder. Oo, kasi heavy mo. Kahit ikaw, pwede ka rin bumili nun, tapos magtitimpala ka lang ng juice mo. Hindi kami nag-i-ista kasi nga, ano siya, medyo mahal talaga siya. Oo. Parang pag dito sa Philippines, ang pagkakalam ko, hindi siya bibenta ng per kilo, per gram. Per gram. Oo, magkano ang price? Meron ka bang Hindi idea? naglagay siya ng presyo eh. Kaya ang ginagawa lang ng owner is dadalhin niya dun sa ano, para ma-process na lang doon or doon na lang ibenta Yung powder. powder. May bumibili ba ng raw materials niyan? O sila na mismo ang naggumagawa ng produkto out of it? Sila na mismo. Sila na mismo, oo. Sa Indonesia, sila lang din ang, kumbaga, Sa Indonesia, parang hindi lang sila yung farm doon. Pero sila yung may pinakamalaki yung farm. okay. So dito, first in the Philippines to. Yes. First in the Philippines mga boss. And first na feature natin na i-vlog. Ang maganda rito sir, hindi siya labor intensive, di ba? Kasi tatanggalan mo lang ng ano yan. Pag natanggal mo, matagal na naman yan eh. Hindi mo kailangan maglagay lagi ng fertilizer. By the way, tuwing kailan ng input nyo ng fertilizer yung kinompos nyo? Meron kaming fertilizer sa like ganito, liquid. Ito yung parang pinaka-fertilizer. Pero organic pa rin siya. Ito yung molasses. Okay yung... Familiar kayo sa molasses. Oo. Yung galing sa tubo. Mm. Yun, bango yan. Matamis-tamis na. Oo, tamis ang amoy. Amoy panot siya. Ito yung ginagamit namin para organic pa rin. Ito, nilalagay naman siya dyan sa aloe vera is once a month. Ihalo nyo sa tubig. Yes. So, hindi nyo na siya ginagamit for fermentation. Hindi na. Oo. Kasi mayroong tinatawag na... Pina-ferment namin ito. Ito yan, Parang yan. yung bagong bilhin siya, Oo. sa sobrang lapot niya, ito siya. Kasama pa rin ang aloe vera. May kasamang aloe vera yan. Sa loob. Di bali na? pinat siya, Oo, okay instant lang. siya. Gaano katagal? 3 months po. 3 months fermentation. Tapos, paano ang dilution per dilig? Kasi hindi nyo naman ipupuro yan, di ba? Ano na siya? Parang yung tabo natin. Normal. Isa nun, tapos sa... Yung mataas, yung 100 liters na drum. Hindi, yung mismong ano na namin, diretso na dito sa mismong... Okay. Isang tabo nun, tas isa nito, ididilig nyo sa dahon. Kasama na. Actually, sa lupa lang. Sa lupa lang. Okay. Walang sa bidarain. Ano to? Ano na yan. 10 liters. Oo. Okay. Hindi namin siya dinadirect kasi parang kumukulay eh. Oo, tsaka baka mapasok, mainit yan eh. Kaya ginawa namin sa lupa na lang instead na dati kami binibila namin sa mismong halaman. Oo. Tuwing every ilang days ang ano nyo, application. Sa Diyan, ng ganito. yung nag-uulan, nag-stick kami sa 3 weeks. Every 3 weeks. Yes. Pero pagka ganitong maaraw, nagawa 1 month lang kami. Oo, kasi pag tag-ulan, mas mabilis mawala yung Tsaka nutrients bumabagsak. Oo. Ngayon, pwede daw kayo mag-overnight dito. Halimbawa, meron silang seminar, may invitation, galing kayo sa malayong lugar. Pwede kayo mag-overnight dito mga boss, mga sir. Sa isang kwarto, gaano karami ang taong pwedeng ma-accommodate? 4, naka-ready siya sa 4 pero Pwede pang hanggang 6. kung puro Pwede. lalaki naman. Oo, kung puro lalaki naman. Kasi Ano. may mga naka-ready naman na mga Extra beds. extra bed naman. Tapos, may CR outside na. May CR sa loob. Yung dalawang room may CR siya. Oo. Isang wala. Okay mga boss, ganito pala yan. Bago po tayo magpaalam, by the way, si Sir Jonathan, siya yung pinaka-manager dito. Bago tayo magpaalam mga boss, kung magbabayad kayo via GCash, makaka-discount po kayo. Tanungin nyo na lang sa page nila. So, ito, ibibili ko si misis ko ng aloe vera juice. Yan. Tsaka ito, para sa napapanot kong buhok. Aloe vera skin and hair gel. So, there you go mga boss, mga sir. Again, dito po sila located sa San Marcelino, Zambales. Malapit lang po sa bypass road going to San Marcelino and San Narciso para makapasyal kayo dito sa farm.
makita nyo itong mga aloe vera nilang tanim at the same time, maka-avail kayo ng mga produkto na, lalo na yung mga health conscious dyan at saka yung may mga dinaramdam, yan, inom kayo ng aloe vera juice. Alright? So, again mga boss, mga mama, mga sir, ayan, ito. Ito pang massage, yan. Aloe vera massage treatment. Yan, okay. Si Mrs. kasi mahilig magpahilot. Ngayon, dahil para matry mo yan, ito for free yan. Kasi wala kaming pack. Okay. Stay lang to eh. So, ito. Ayan for free. Ito for free, ayan. Alright, okay mga boss. Okay, boss Jonathan. Again, baka gusto mo silang imbitahin dito sa Love Aloe Vera. Dito sa Aloe Love Farm dito sa Zambales. Feel free lang po kayo pumunta dito, pumasyal para makita niyo yung farm and product, kung anong magustuhan yung product dito. So, there you go mga boss. Okay? Nandiyan ang kanilang page, Facebook page. May contact number po dyan. At meron po diyang address. Type nyo lang sa mapa, sa Google Map, dadalhin na kayo dito. Maraming salamat sa inyo mga boss, mga sir. Maraming salamat sa inyong panonood. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao.